Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po muli lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan itong inyong atin ng bayan kuno na isang miyembro o co-leader ng Kampon ng Kadiliman, walang iba kundi si Imee Manotoc. At ganun din po may dalawang senador na natutuwa diyan sa ginawa ng Department of Justice sa pagpapile ng kaso na human trafficking kay Harry Roque at sa iba pa tungkol sa illegal pogo operation sa ating bansa. So unahin natin mga kababayan, ito pong ganti, no? Imee ginantihan ang mga humuli kay Digong. O ayan po mga kababayan. No, sa kanya pong press con kahapon diyan po sa Senado, galit na galit po ang co-leader ng Kampon ng Kadiliman at kanyang isiniwalat ang mga kanyang findings sa ginawa niyang moro-morong in aid of legislation sa departamento niyang foreign relations tungkol sa pagsalba kay Digong. Pero wala na yung taong gusto mong isalba. Pero ito po sa ginawayang niyan, patuloy lang ang naratiba nila ng kanyang kapwa leader ng Kampon ng Kadiliman na si taeng Vice Presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi ang garapatang talangkang anay na si Sara Duterte. Sabi po dyan sa GMA News mga kababayan, Imee to Ombudsman. O ayan, kasi bakit? Kakampi nila ang ombudsman di ba? Sino ba nag-appoint kay Martires, mga kababayan? Martires ba o Martinez? Ano bang pangalan nitong ombudsman na ito, Basta, ang nag-appoint diyan si Digong, kaya pupuntahan nila ang ombudsman para makaganti sila sa mga nagwalang hiya di umano kay Digong, yung nagkidnap kay Digong papunta ng ICC. No, sabi dito, Imee to Ombudsman. Probe DOJ, DILG, PMP executives over Duterte arrest. Ayun po yung sinabi niya sa press con niya. No? Gusto niya pong gumante para naman makakuha siya ng puntos sa mga Duterte. No? Itong si Imee Manotoc at ang pamilya Duterte ay ano lang to nagpaplastikan yan lang mga yan. Sabi pa ni Imee Manotoc, hindi daw siya ang dapat magpalit ng last name. Sino? Di yung mga Duterte, gawin nyo na lang Kampon ng Kadiliman. Di po ba? So sabi dito ng balita, pinapaimbestigahan. Ayan, pinapaimbestigahan sa ombudsman. Sino? Si Justice Secretary Crispin Boying Remulla, si DILG Secretary Jobit Remulla, si John Vic Remulla, si PMP Chief Marbil, si CIDG Police Major General Nicolas Torre III, at yung isang ambasador na si Marcos Lacanilao. Sabi dito ni Imee, she presented additional findings from the Senate Foreign Relations Committee's investigation in Duterte's arrest. In her recommendation, she said that the ombudsman must probe, the word must, it is unnecessary. Dapat itong gawin ng ombudsman. Kumbaga, inuutusan niya, inuudyukan niya ang ombudsman. Wala kang ibang gagawin kundi gawin mo itong mag-imbestiga ka. Kumbaga, siya po ang presidente. Oo, presidente ka ng Kampon ng Kadiliman. Must probe these officials for allegedly committing the following. Ito daw yung mga nakumit, nitong mga gabinete ng Pangulo. Si Justice Remulla, violation of Republic Act 3019
or the Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning causing an individual administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Kay John Vic Rimulya naman daw po, violation of 3019, ganun din. For inducing or persuading General Torre or General Mervir to perform an act in violation of law, rules and regulation or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Si PNP Chief Marbil naman, ganun din. RA 3019, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Act. O, bakit? For inducing and persuading General Torre in connection with the official duties of the latter. Si General Torre, 2 counts of arbitrary detention for Duterte and former Executive Medelldia, violation of Republic Act 7438 for not allowing Duterte to be visited by Vice President Sara Duterte and for forcing Duterte's lawyers to leave him. Violation of RA 3019, ang dami po. Ito pong violation of Republic Act 7438, I think galing yan kay Alan Peter Cayetano, yung hindi inalaw di umano ni Torre yung kamag-anak, immediate family ni Digong. Nandun naman yung common law wife niya, nandoon yung anak niya sa common law wife niya. O, di ba hindi immediate family ba yon? O, di ba? Tulong-tulong po sila para lang po sa mga Duterte. Paano pag ordinaryong tao yung nangyaring ganyan? Gagawa rin kaya ng ganyang in aid of legislation si Foreign Relations Chairman Aimee Manotoc? I don't think so. O ngayon, sa palagay nyo, matatakot ba? Mababahala dyan si SOJ Rimulya? Anong sabi ni Rimulya? He was ready to face the ombudsman. Hindi ko nga alam kung totoong committee report niya yung lumalabas o ano ito. So, we welcome the development. Hindi naman tayo natatakot dyan. O ano, Aimee Manotoc, takutan ba? O, ano naman ang sabi ni John Vic Rimulya? Ito po mga kababayan. I'm happy that she believes in due process. Unlike the people she is defending. Wala. Di ba? Ang sakit nun, na butthurt ka ngayon. When asked if he also believed that there were violations committed during Duterte's arrest, he replied, well, it's due process. We'll have a good chance to defend ourselves if it goes there. I have nothing to hide, sabi po ni John Vic Rimulya. Si Marbil hindi makapagbigay ng statement. Okay? Ano pa? Ang sabi ni Aimee Manotoc, ito daw ay politically motivated. Kasi po, malakas daw yung kanyang co-president sa kampo ng Kadiliman Group na yung taing vice presidente ng Pilipinas sa 2028. Ayaw daw nilang patakbuhing presidente yung taing vice presidente ng Pilipinas. Really? Okay, so ano, takutan? So sino lang ang makikinabang dyan? Self-serving mga kababayan? Basta sa Duterte, si Aimee, nagkakautot-utot na siya, no? Mukhang tuliro yung kanyang brown starfish. Pero para sa interes ng buong bansa at ng mga Pilipino, hindi nila magawa. Anong makokomento nyo sa spying dyan ng China? Anong makokomento nyo sa interference ng China? Anong makokomento nyo sa pagiging agresibo ng mga China disinformation campaign nila sa West Philippine Sea? Dapat yan ang pinagtutuunan mo ng pansin dahil 75% ng mga Pilipino nais iboto ang mga kandidato na pro-Philippines, na pro-West Philippine Sea against sa mga China Manchurian candidate. O ikaw, ano ka? In aid of your re-election at para po maisalba yung kanyang co-president sa kanilang grupong kampo ng Kadiliman. Kasi ang naratiba naman ni Sara Putit Talangkang Anay, pinapayuhan niya, ini-impluwensyahan niya ang mga newly grad ng PNPA. Wala daw kapatawaran pag gumawa sila ng pag-surrender ng isang Pilipino
sa mga foreigner. Walang kapatawaran. O hindi naman kayo marunong magpatawad, kayong mga Duterte, dahil wala kayong mga puso. No? Puro kayo paghihimagsik, puro kayo mga bitter, puro kayo galit sa inyong mga puso. Sama-sama kayo ni Aimee Manotoc. O ano, takutan. Tatakutin nyo tong mga to. Anong sabi ni SOJ Remulla? Hindi naman kami natatakot dyan. Haharapin nila yan. Alam nila na sa tama sila, mga kababayan. O, now, punta naman tayo dito sa dalawang senator na natutuwa po sa pagpapile ng DOJ sa kasong human trafficking against Harry Roque, Cassandra Ong, and the rest. 49 po sila. No? Sinampahan na sila sa Angeles City Trial Court. No? Ang dalawang senator na ito ay si Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian. They are calling for full accountability as they welcome the filing of human trafficking charges against former presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong, and over their links to raided Pogo Hub in Porac, Pampanga. Hontiveros, who led the Senate investigation into the illegal Pogo Hubs in the country, said Tuesday the cases filed against Roque Ong others are show that justice in motion. O ganun din yung ginawa kay Digong. Justice in motion by allowing the due process and the rule of law. Sabi pa ni Hontiveros, we demand nothing but full accountability. All those who played a role in human trafficking, torture, and deceit that enabled the massive illegal operation of Pogos will answer before the law. They had it coming. Our Senate hearings uncovered a mountain of evidence, documents, testimonies, undeniable links that exposed the depth of their involvement in the Porac Pogo Hub. Oh, ayan pa. Ito pang hinihiling ni Hontiveros. Hontiveros also called for the forfeiture of Roque and Ong's asset as soon as possible so this could be used by the government to help the victims of the Pogo operations. O yung AMLAC dyan, i-freeze nyo na ang mga assets ni Roque, no? Kung gaano kalaki ang Pogo sa Porac, ganun din karami ang dami ng biktima. Correct. I applaud the DOJ for relentless working up on this case. Tiwala ako na makakamit din ang hustisya. Ayan po. Sa parte naman ni Gatchalian, sabi niya, the filing of these cases shows the government strong commitment in pursuing justice and accountability. O, ganun din yung kay Duterte. Kaya nga siya nandun sa dahig eh. Diba? Let this serve as a warning to all. Anyone who abuse power and violate the law will be called to account for their actions, regardless of their influence or position of power. O, patuloy nating babantayan ang takbo ng mga kasong may kinalaman sa mga krimeng kinakansakutan ng mga Pogo. Hindi tayo titigil hanggat di lahat ng sangkot ay napapanagot. Yan, tama po yan mga kababayan. No? So, mabuti yan. Ha? Ngayon, si Roque, palaban po. No? Lumalaban siya. Yung ang isa nating vlog dyan, sa social media siya nagngangaw-ngaw. Dito, sinama yung statement niya. Ha? Kasi si Justice Remulla, ipapa-inform po sa the Netherlands yung information kay Roque na meron na siyang warrant of arrest once na nilabas siya ng Angeles City Trial Court. Ito po ang statement ni Roque. Roque said the Marcos administration is hell-bent on manufacturing cases against him. No? Talaga lang daw nag-iimbento ng maraming kaso ang Marcos administration. Ay, wag kang magdadaldal ng ganyan. Patunayan mo sa korte. Umuwi ka, bring Harry home. Bring him home. Umuwi ka na, akla. Oo. 'Di ba? Ito pa sabi niya, I will include this latest charge to my application for asylum as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. This is not plight as evidence of guilt, but the exercise of human right to asylum. Ay, abay, gagamitin pa daw ngayon. Wow! Tingnan natin. Ha? Aside from that, mga kababayan, ipinadala din yung mga reklamo ng mga farmers na niloko nila doon sa bayan nilang Bataan. Yung mga peking, mga land titles na inisyu nila para maagaw nila yung lupa na pagtatayuan sana ng kanilang illegal pogo. O, di ba? O, now, mag-antay-antay tayo.
Sana naman mabilis mailabas ang warrant of arrest para maipadala na yan sa The Hague o sa The Netherlands pala at si Roque ay ma-extradite. At ganun din po mga kababayan, sana ma-forward yan sa Interpol. Mailagay siya sa red notice para lalo siyang maging bangag. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.